Isang jeep tumagilid sa lumaragasang agos ng ilog habang may mga sakay. Marami po nang namatay sa amin ng mga senior. Ano kaya ang nangyari sa mga pasahero ng jeep na to? At bakit nga kaya walang tulay sa lugar na ito? Dito sa probinsya ng Tanay Rizal, may kakaibang problema pa ang mga jeepney commuter. Dahil ang kanilang dadaanan, humaragas ang ilog. Nakakaba po pag sumasakay kami ng jeep, lalo na po pag yung ilog lumalaki na. Kasi hindi mo po alam kung may bato doon. Napakadelikado po, lalo na po sa mga senior. Ang jeep na ito, pinilit pa rin suungin ang ilog. Tinunto namin ang lokasyon kung saan nakuna ng video ang trahedya. Namamasyal po kami, may tumatawid na jeep. Kaya pinanood po namin, binibidyo habang nanonood. Hindi natin alam kung gaano kalalim yung ilog kasi malabo. Kung may bato ba na malaki sa ilalim. Sa gilid ng ilog, makikita ang isang hanging bridge na gawa sa bakal. Dahil makitid, pwede lang tulakaran ng mga tao o daanan ng mga motor. Paano naman ang mga simpleng commuter? Hirap na hirap pong tumawid yung katulad naming mga mamimili sa Tanay na aanod po ng bahay yung aming sasakyan, ganun. Tapos yung mga tao rin po namamatay sa kasi natutumba po yung jeep nalulunod. Kung sa kagustuhan lang ma'am, sobrang gusto namin magkaroon ng tulay dito. Kasi mahirap po pag lalo pag emergency, di kami makatawid agad lalo pag malaking tubig. Matagal nang hiniling ng mga residente na magkaroon ng maayos na tulay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila napagbibigyan. Kaya kahit delikado, wala silang choice kundi gamitin ang ilog bilang daan, pauwi at papunta sa trabaho. Hinihintay na lang po namin na kung kailan nila ipatayo yung mga tulay na yan. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan si Lera community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Ingat-ingat din sa mga larong pisikalan at baka mabagok, mauntog o sumubsob nang di nyo inaasahan. Bagok dito? Bagok dun? Kumusta na kaya sila ngayon? Ang wasay-wasay ay isang uri ng shellfish na pinsan ng mga oyster o talaba. Tinawag itong wasay-wasay dahil sa pambihiran nitong hugis na parang palakol. Kaway-kaway at maglaway sa pagkaing wasay-wasay. Ang sarap. Isang jeep ang lakas loob na humarang sa tubig para makarating sa kabilang gilid ng ilog. Pero gumewang-gewang ito at tumagilid. Ba't naman kasi walang tulay dyan? Marami po nang namatay sa amin ng mga senior. Kap, matagal na raw request ang tulay sa inyong lugar. Ano na po bang status ng request po ninyo? Sinasabi po niyo na another bridge, na footbridge, hindi po pwede po doon ngayon kasi napakalaki po ng sakop po ng magagawang bridge kung sakali po. It would really take us napakalaking pondo. Meron kaming alternate route po, kung tawagin po ay side cut. So yun po yung aming road pagka po kami po ay isolated na po ng mga malaking baha. Naka-focus po ngayon, yung pong ating side cut ay yun po ay i-improve na po. Dadating pa ng development, lahat po ng kailangan para maging lalong safe po yung daan na yun para po hindi na po dumaan sa ilog kung sakali po ay magkaroon uli ng bagyo at lumaki uli po ang tubig ng aming pong ilog. Sa kasaysayan, ang tulay ang isa sa pinakamahalagang infrastructure sa anumang community. Hindi lang to nagdurugtong ng dalawang lugar, nagbubukas din ito ng akses sa trabaho, paaralan, pamilihan at serbisyong medikal. Dami mong alam, Kuya Kim! Balikan naman natin ang tumagilid na jeep.
ba ang sinapit ng mga nakasakay dito? Ako po pala si Rene Raya. Yung driver po dun sa tumagili dito sa may neto Hindi ko talaga akalain na mangyayari. Napakabilis ng pangyayari. Parang nakikita ko sa video, parang may batong napatungan kaya tumagilid. Natakot din ako at gawa ng may mga sakay din ako mga pahinante ko. Di ko alam kung may nangyari sa kanila o wala. Kapalad namang nakaligtas sa panganib ang lahat ng pahinanting sakay ng jeep. Ang karga naman ng jeep sa loob, mabuti na lang at puro mga paninda. Tawag po sa amin ng faktura, ito yung pinapabili lang po sa amin. Yung parang inuutos lang po sa amin na ibili sa bayan. Ang isang sasakyan ay natutumba kapag nawawala ang tinatawag na center of gravity o yung sentro ng bigat. Kapag ang bigat ay hindi nakakapwesto sa gitna ng base o pundasyon, mas madali itong bumabagsak. Sa kaso ng jeep sa video, magaan ang karga nito dahil puro paninda at halos walang pasahero. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Pero mga palindang lula ng jeep, inanod at hindi na napakinabangan. Binayaran po namin yun. Baka nasa 20,000 pa rin po. Kasi madami po na nabasa. Saan nyo kinuha, sir, yung 20,000? Sa sarili naming ipon. Ang mga kagaya ni na Kuya Rene pilit tumatawid sa hirap para sa magandang buhay. Huwag sanang tangayin din ang agos ng kanilang pag-asa at magkaroon na ng kulay ang kanilang ninanais na tulay. Doble ingat sa paglalaro ng basketball. Dahil pisikalan ang laro ito, maring mangyari ang mga ganitong aksidente. Bagok dito, bagok doon. Kumusta na kaya sila ngayon? At paano kaya makakaligtas sa tiyak na kapahamakan? Kunyari, nabago ka. Aray, paano reaksyon sa mukha ng nabagok na tao? Lights, camera, action! Siyempre, mapapikit ka. Tapos, konting hilo. Oh. Ano yung tsura ng nahihilo? Bumagsak ang lalaki ito sa video matapos siyang saluhin ang bola mula sa kanyang kakampi sa larong basketball. Pero sa kanyang pagbagsak, bagok ang inabot niya. Nakilala namin ang lalaki sa video na si Vivian na ngayon ay okay na raw. Hindi ko po inasahan na mangyari yun sa akin kasi ang ganda po ng laban dahil semifinal po. Hindi agad nakatayo si Vivian mula sa pagkabagok. Yung ulo ko po may bukol at sa biwang ko din may mga pasa. Dahil sa lakas ng pagbagsak ko po, dinala ko sa ospital. Malapit lang dito sa amin. Sa simpleng laro ng basketball sa kalye naman, nabagok si Belmore. Nang umatake ang kanyang kalaban, si Belmore natumba sa kinakatayuan sa kanauntog sa solid ground. Ako po ay humarang at dumepensa sa aking kalaban para hindi po makatira at makashoot. Tumama po ang aking ulo sa simento. Ako po ay nahilo. Nakaramdam din po ako ng takot at kaba dahil hindi ko inasahan na mababagok din po ako. Alam niyo bang binubuo ng 22 bones na magkakakabit ang ulo ng tao para protektahan ang utak? May dalawang main parts ito, ang cranium para sa brain at ang facial bones para sa muka. Ang skull thickness naman ay nag-iiba depende sa sex at edad. Mas manipis sa mga bata kaya mas delikado. Kapag nabagok ang ulo, pwede magkaroon ng mild concussion kahit walang bukol o sugat. Kaya't hindi lahat ng head injury may obvious na senyales. Ang pagkahilo o dizziness ay dahil sa temporary disturbance sa brain function. Dami mong alam, Kuya Kim. Ano ba ang peligrong kinakaharap ng mga taong nakaranas ng pagkabagok? Ang pagkabagok ng ulo ay delikado sapagkat ito ay pwede magdulot ng intracranial hemorrhage or pamumuo ng dugo sa utak. Ito ay pwede mag-cause ng seizure, herniation, or even worse, pwede mag-cause ng death. Kapag nagkaroon po ng pagkabagok, ang pasyente po ay dapat dalhin sa pinakamalapit na ospital para magawan po ng mga imaging like cranial CT scan para malaman po ang extent ng damage na nadulot ng pagkabagok. Ano na kaya lagay ni Vivian at Belmore? Si Vivian nakapagpatingin na sa ospital at naiuwi pa rin daw nila ang kampyonato sa ligang yun. Habang si Belmore naman, hindi na raw nakapagkonsulta pa sa doktor matapos ang insidente.
Dahil din po sa kakulangang financial, hindi ko na po siya napatignan. Maging doble ingat sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang anumang sakit o sintomas na maramdaman pagkatapos mabagok, hindi dapat ipagwalang bahala. Mas mabuting agad na magpasuri para mahanapan ng lunas at mawala rin ang kaba at pangamba. Tandaan na mas okay na mablock ang bola kaysa mabagok ang ulo sa liga. Ano to? Higanting tahong? O dambuhalang talaba? Kaway-kaway at maglaway sa pagkaing wasay-wasay. Dahil mahilig ka sa pagkain, kumakain ka ng tahong? Yes po. Dati rin po akong seafood exporter. Seafood exporter? Gaano kalaki ang tahong? Mga 5 centimeters, din lang, no? Nakatikim ka na ba ng 15 inches na tahong? Sa pag-export ko po, siguro wala pa po ganun. Wala ka ba nakikita gano'n? Dito sa Zamboanga del Sur, puro palakol daw ang grado ng mga mangingisda tuwing low tide. Pero hindi dahil pasang-awa ang huli nila, kundi dahil naglilitawan dito ang mga shellfish na hugis palakol. Na kung tawagin ay wasay-wasay. Ang tawag dyan ay wasay-wasay, isang uri ng kabibe ng hugis sa palakol o wasay at nakukuha sa mabuhanging bahagi ng dagat. Ang tanong, pasado kaya ang lasa niyan sa mga residente? Ang 35 anyos na si Ernaline, ilang beses na raw minalas sa kita. Una na dyan ang negosyo nilang babuyan ng kanyang asawa. Nagsimula pong nalugi yung pag-aalaga namin ng baboy noong dumating po yung sakit na tinatawag na ESF or swine fever. Ang pinuhunan daw nila rito, naglaho ng ganun-ganun na lang. Hello, Blackso! Yung pagkalugi namin sa baboy, mga nasa 50,000 lahat. Ang isa raw sa mga kinapitan niya noong mga panahong nalulugi ang negosyo ay ang propesyon nila bilang guro. Na-enjoy naman ako, kaso nga lang po ay yung 2,500 per month lang po yung sahod. Pero kapos na kapos daw ito lalo na't may isang taong kulang pa silang anak. Kailan kaya sila sinuwerte? Sa tuwing low tide sa kanilang lugar, maraming lokal ang nakakahuli ng wasay-wasay. Kapag nakasara, para itong palakol na nakabaon sa buhangin. Pero kapag binuksan, perfect puso. Gaano ito kalaki? Umaabot lang naman ng 15 pulgada o nasa 7 ulit na mas malaki kaysa ang pangkaraniwan laki ng tahong. Parang tahong, ano? Pero ang pagkakaiba niyan, bukod sa laki, sa laman, lasa at texture din, mabuti ang loob ng wasay-wasay na mas makinis sa tahong, may tamis alat din itong lasa. Dami mo alam, Kuya Kim! Anong klaseng shellfish nga ba itong higanting wasay-wasay? Ang wasay-wasay sa Bisaya o kaya Maluko sa Bicol region ay isang uri ng bivalve, so dalawa ang kanyang shell. Na mainly po yung pinaka-karakteristik niya, masyadong brittle yung kanyang shell. Ang common name po ng wasay-wasay o Maluko ay pen shell or razor clam. Kasi po pag naaapakan niya ng mga mangingisda o mga kumukuha nito, nagkakanda sugat-sugat po ang kanilang mga paa kasi sobrang matalim po ang kanilang shell. Ayon sa paniniwala ng ibang kultura, may taglay daw na swerte ang mga clam o kabibe dahil sa pagkakahawig nito sa lumang barya ng China. At ang paniniwalang yan, tila nagkatotoo raw kay Ernaline. Mula raw kasi sa kamalasan nila sa kita noon, tila naging instrumento ang wasay-wasay para sila'y swertihin. Nang maghikahus daw kasi sila sa pera, sa pagkukontent siya muling nakabangon. Hi mga palangga, nakita tayo dirig sa angba na sa ilalom sa bato niya. Hindi ko po namalaya na meron na palang nag-viral na video. Umabot na po ng 1 million a day yung views. And then, for the next 4 months na continuous na nag-a-upload ako, makapagsimula na akong mag-earning. Ang mga content niyan ngayon, dito na nakafocus sa tabing dagat. Isa nga sa panalong content niya ang wasay-wasay. Madalas nakukuha yan dito sa amin. Hindi naman po lahat ng tao marunong manguha ng ganyan. Madalas daw ang luto rito ay nilaga na may sausawang suka, toyo o kalamansi at perfect na pulutan. Pero panalo rin daw itong ulamin. At ang masarap daw na luto rito, ginataang wasay-wasay. Dahil sakto naman low tide ngayon, ito at mangunguraw si Ernaline ng wasay-wasay na kanyang lulutuin. Gamit ang itak, bubungkalin lang ang mga wasay-wasay. Nakakasugat ang shell nito kung hindi sanay sa pangunguha. Pero ang pagkuha nito, hindi basta-basta.
kailangan din maging maingat dahil sensitibo ang tirahan nila. Madali lang daw itong linisin. Gaya ng tahong, alisin ang bahaging ito. Tapos niyan, diretso na tayo sa lutuan. Ngayon ay magluluto tayo ng adobong wasay-wasay na may gata at pinaanghang. Igisang sibuyas, bawang, bell pepper at sili. Ilulunod na natin itong wasay-wasay shell. Siyempre, ang bidang wasay-wasay, pwede na rin timplahan ng pampalasa. Wala pa raw 5 minuto, iluto yan. Silunod na natin yung ating gata. Sarap naman ang tanghalian. Ang sarap, malasang malasa. Medyo matamis-tamis. Masarap, manghang at medyo matamis-tamis talaga. Ito ang mga makukuhang nutrisyon mula sa shellfish na wasay-wasay. Protina para sa muscle growth and body repair. Zinc, iron at calcium para naman sa dugo, buto at immune system. Huwag kayong mag-alala at pwede naman daw kainin yan. Ang wasay-wasay o baluko ay very safe po kainin. Except in during the times na meron tayong tinatawag na harmful algal bloom or red tide. Kasi since sila nga ay filter feeding organisms, naiipon din po yung mga red tide causing organisms kagaya ng pyrodinium. Kung titingnan mo sa dagat, parang wala lang. Pero kapag dinugkal mo na sa ilalim ng buhangin, ay meron palang wasay-wasay. Palakul man ang korte, hindi ka ibabagsak itong wasay-wasay. Sa lasa, sustansya, pati na sa mga content sa social media, swerte ang dala with flying colors pa. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.